So, good afternoon mga bossings. Nandito tayo nga sa loob ni Boss J Suarez or Flying Lucky Dub. Hihingi tayo ng tip at advices regarding sa mga gamot at conditioning. Ganun na rin, silipin natin ang kanyang napakalaki at napakagandang loob. So, tara mga bossings. So, eto mga bossing. Yan yung loob ni Boss J Suarez. So, sa video or sa Facebook, nakikita ko to na malaki. Mas malaki pala pag napunta mo ng personal mga bossing. So yun nga lang, hindi ganun kaganda yung camera natin, pero kung makikita nyo ng personal, talagang mamangha kayo sa loob nya. So yung loob nya is parang nakikita ko rin yung maliit na loob ni Ex Machina. Kung titingnan natin, kasi ganito rin yung dating ng loob ni Ex Machina. So usually mga steel matting, kabuuan. So ayan mga bossing, makikita nyo sa loob. Ayan. So yung mga nandito, mga plier niya lang. So mga south. Tapos yung north niya nandito na rin. So parang may division siguro north and south na tong mga to. So meron siyang separate cage para sa mga breeders, at meron din siyang separate cage para do sa mga stock bird niya mga bossing. So kasama ko si Boss Nelson Garcia. So shout out Boss Nelson. Shout out sa team Sasayoso. Sasayoso, team Sasayoso, shoutout daw po. So kasama ko siyang nagbasket kagabi dun sa CTPR. So medyo hindi magandang balita. Merong mga na-cut off, may mga nawala. Pero yung sa atin kompleto, yun nga lang may cut off tayo mga bossing. So ayan mga bossing, kung may natatanong ninyo, meron siyang mga breeder dito at may mga inakay. Ayan mga bossing, mamaya tatanungin natin si Boss J kung ano yung mga bloodline. Pero mga konting katanungan lang naman, kasi simpleng video lang naman yung gagawin natin sa ngayon. Sa susunod na lang. So hintayin natin si Boss J mamaya mga bossing. Babalik tayo. Alright mga bossings, nakikita nyo na si Boss Lodi. Yan po si Boss J Suarez o si Boss Flying Lucky Dub mga bossing. So shout out Boss. Shout out. Mga kapatid yan. So pinaunlakan niya yung ano natin kanina, na pasyalan natin yung loob niya. Actually first time ko makapunta sa ganito klaseng loob mga bossing. Iba talaga yung feeling, sabi nga kay Boss Nelson habang nagkukwentuhan kami. Yung makikita mo lang sa video, nalalakihan ka na o natutuwa ka na. Pag nakatungtong ka pa pala, iba pala yung feeling. So sang-ayon ako sinasabi ng ibang vlogger na kapag napasyalan mo yung idol mong loob, iba talaga yung feeling mga bossing. So Boss J, so yung loob natin na nakita ngayon, napakaganda bukod doon sa malaki, maluwang. Pero pagdating sa ibon, hindi naman kasi basihan talaga yung loob, di ba? Oo. Pero magbigay ka naman ng konting tip para sa katulad namin yung mga baguhan. Anong tawag dito? Siguro para sa akin, focus lang talaga sa kasipag sa pag-iipon. Kung wala kasing focus sa kasipag, hindi tayo mananalo. Kailangan din ng sipag at focus at tiyaga talaga sa pag-iipon. O ba naman sa mga pundasyon ng ibon, ano ba yung magandang tip ma-share mo sa amin? Siguro sa mga sa mga breeder siguro, pasyal kayo sa mga magagaling na fancier. Ganyan din kasi ako nag-umpisa eh. Sa mga magagaling na fancier. Pumasyal ako, tapos nag-acquire ako sa mga breeder. So alam ko, although hindi ako sigurado kung kailan yon, minsan na tayong nakakuha ng malaking premyo sa larangan ng karera, ng paglalaban natin ng ibon. So pwede bang i-share mo sa amin Boss J kung ano na yung mga naging achievements natin sa pagkakarera? Ano ba? Para ma-inspire naman yung mga bago nating mga pansiro, yung mga nangangalapate. Falling lang, pwede na. Ano ba? Second overall champion Oldbird. First overall champion, Battle of the Big Boys, yun sa Balibago nun. Of color champion, meron na rin. Ano pa ba? Marami ako second overall eh. Second overall, Young Bird, Old Bird. Mga ganon. Tapos, siguro mga naglalap winner ko, medyo marami na rin siguro. Mga, nakalimutan ko na eh, kasi matagal na rin kasi ako nag-iibon, halos 2012. So, huminto ako kasi ako noon 2016 eh. Tapos, nag-comeback na lang ako is 2020. So matagal ka na talagang nangangalapati o naging panshare na Boss J? 2012, nung CPFO na nun. Kay SB. Kay SB Jason Lagman. Shout out Boss SB Jason Lagman. So, di ba Boss J, minsan ka nang nakakuha ng motor?
Oh. So, anong club at anong location yung pinanalunan natin nun? Dito sa atin, Tarlac City, sa yung CTPR, yung tinatawag na kay Boss Noy De Lara. Noy De Lara, CTPR. So, anong motor yung nakuha natin nun, Boss Jay? Ano siya nun? Anong tawag dito? Yung system motor ko. Honda Click yung nakakuha natin. Honda Click. So, saan yung location nung last ano natin? Ano yung history ng ibon natin? Paano niya nakuha yung Honda Click? Ano kasi, bali after 4 laps naglilid kasi siya sa motor and then sa last lap kasi nagka-ismas. Bali 0 clogging sa last lap, Claveria. Claveria, Cagayan. Yes. Tapos yung ibon natin naglilid siya, kaya siya yung nananong motor. So, contender siya. Contender siya ng motor. Tapos, young bird, all bird, second overall siya. So, unfortunately doon sa last lap, sa may Claveria, Cagayan, Walang nag-clock. So, contender lang yung mga so bago doon sa last lap na yon, contender na talaga siya. So, nakuha niya yung second overall. YBOB. So, YBOB, kanina may nabanggit si Boss J na mas gusto niya raw naglalaban ng YB. Kasi ayaw daw nag-i-entry ng OB. Buti nabanggit mo yung Boss J. Ano tawag dito? Kasi gusto ko gano'n yung trip. So para na-i-entry mo siya ng dalawa. Oo. OB. Young bird, all bird talaga. Iba kasi pag young bird siya, basal kasi. Mas gusto basal kasi. Baga mapusok. Oo. Sa siya, meron siyang speed bird pag kasi pag basal yung mga ibon. Ganun yung pananaw experience ka. Kasi yung mga magagaling na nagkakalapati, ganun yung ginagawa nila, di ba? Usually, puro YB yung sineset nila na para may mabilis, kung meron man mabagal o mabilis, nasa iyo yun kung anong i-entry mo. Pero young bird talaga yung gusto ko. So, yung mga ibang panshare, mga small time panshare na nakakasama ko, lagi nilang nasasabi, hindi na muna ako kukuha ng singsing sa club, mag-i-entry na lang ako ng OB. So, may difference ba yung pagdating sa strategy mo na YB at saka OB? Hindi, depende naman kasi. Kunyari, pag hindi siya nakakuha na rin, kung meron siyang available na all bird, pwede naman i-entry yun. So mag-determine lang siya ng OB kasi iba yung ring niya. Pero yung edad niya, susunod din sa YB category. Parang ganun. Okay, so narinig natin mga bossing yung konting advice ni Boss J about sa mga kalapate. Pero hindi naman lingid sa kaalaman natin pagdating sa mga gamot, sa mga supplements. Isa siya sa mga expert. Diba, Boss J? So, ano yung may advice mo naman sa aming mga panshare na pwede namin tangkilikin pagdating sa conditioning? Especially ngayon na nag-uuso-uso na naman yung sakit na eye cold, adeno at saka baleleng. So, meron ka bang may advice o may alok sa amin na pwede namin gamitin na maiwasan o mabawasan yung ganong klaseng problema ng mga small time panshare? Or even big time panshare nakakaranas niyan? Yung sa akin kasi mini-maintain ko sila ng mga herbal. Herbal like? Like yung ginagawa ko, yung yung FLD Magic House, yung herbal lang yun, pero napapagaling niya yung yung sinasabi nilang adeno, yung nanginginig yung anong tawag doon? Hindi ko nakalimutan. Yung ulo, yung gano'n, yung parang pumipitik-pitik. Basta sakto lang nanginginig, kaya niya pagalingin, pero pag grabe na siya, yung umiikot na. Mahirap siyang pagalingin. Tapos yung mga sipon, halak, meron din akong gamot, yung Tilmoco 25, yun, mabisa yun. So, available ba sa iyo, Boss J, kung sakaling may kukuha? Available yun, yung Tilmoco 25 na yun. DM lang natin. DM lang natin. 199 lang yun. Effective na po. So, 30 ml pa siya. Subok na. So, alam ko, subok na. Kaya kukuha tayo ngayon mga bossings kay Boss J. Kasi yung ibon natin nakakaranas din ng ganyan. And then, Boss J, konting tip lang. Ano yung may advice mo sa mga kasama nating panshare ngayon na nakasabak sa race para makita nila yung proper conditioning para makapaganda sila sa mga darating pang throw? Para sa akin kasi kung yung lang yung budget mo sa pagkukondisyon, doon mo pag-aralan para hindi ka mahirapan. Huwag kang gumayang makondisyon, gumawa ka sarili mo sistema. Pero yung tip, syempre, nandyan na yan Nandyan na yung tip. Kaya naririnig mo, i-infuse mo na lang doon sa condition mo. Pero kung yung budget mo, ganyan lang, ibig sabihin, yung pang low budget, doon mo gawin yung mo, para hindi ka mahirapan mag-condition. Kasi pag hindi mo na afford, gagawa ka ng parang para maka-afford mo lang yun, pero hindi mo pala kaya. Hindi mo, saka, syempre, pag binili mo, baka hindi mo alam gamitin, sayang lang, di ba? Mas maganda yung gumawa ka sarili mo sistema talaga. Okay, at least kung yung sistema mo na budget meal, yung budget naging effective, so pabor sa'yo na pwede mo rin i-share sa iba na medyo nahihirapan din sa budget meal. Ganun. So ikaw ba, Boss J, sa'yo, budget meal ba yung ginagawa mo sa ngayon? Budget meal. Budget meal.
Kasi yung dati talaga akong gumagamit ng Versalaga, kaso syempre mahal, di ba? Pero maganda yung Versalaga kung sakali. Versalaga. Pero ngayon, budget meal, meron tayong Victory product. Yan, Yes. budget meal yan. Yung Victory Champion kasi mabibili mo lang yun 3 pesos. Oh. Oh, Mura lang. murang-mura pala, 3 Saka yung pesos. Victory product, effective yan. Napakamura din. So, Victory product, Gumagamit ako. Tilmoco, FLD capsules, Yan, at yung mga iba pang mga supplements Oo. na DM lang si Boss Jay Suarez. Sigurado, i-advise na sa iyo kung ano yung fit para sa ibon mo. Yan. So, based dun sa natin, Boss Jay, mga throw natin ngayon, sabi kasi ni Boss Nelson kanina habang nagbibiyay kami, minsan daw hindi ka na nagtotos, sapat na sa yung low fly, tapos konting pagkain, and then low fly ulit, tapos binibigyan mo sila ng pasalubong na mani. So, pwede mo bang i-share yung strategy na yun sa mga kasama nating panshare? Siyempre ako, hindi na ako masyadong nakakapag-throw ngayon. Wala akong kasamang nagtuthrow. Ginagawa ko, ino-open lock ko na lang yung ibon. Open lock. Bahala na sila kung saan sila magro-ronda, ganun yung ginagawa ko. Kasi wala tayong taga-throw ngayon, medyo busy tayo. So, yung open lock mo, Boss Jay, force fly siya na hindi mo pinabata po? Kaya ko lang silang lumipat, hindi naman ako nag-force fly. So, pag dumapo na sila, hayaan mo na lang sila. Pero importante din yung force fly. Kaso ang tanong, ano yung pinapainom nilang gamot? Kaya bakit nila napo-force fly yung ibon nila? O kung gagawin natin yung baka mahirapan lang tayo. May Kaya stress. hindi ko na ginagawa yung force fly. Ginagawa ko na lang is open lock na lang. Open lock. So, kusang lilipad yung ibon. Oo. So, kusang dadapo. Ganun lang yung ginagawa. So, meron ka ba certain time na ginagawa mo sa low fly? Kailangan umaga, kailangan hapon, tanghali. Ginagawa ko kasi ano lang, unlimited fly lang. Kunyari, hanggang alas 3 yan. Sakto lang. Basta na-open lock siya hanggang alas 3. Pero binibigyan ko siyang pagkain sa, sa loob ng loob. Kasi yung ibon natin is mag-asikan, ganyan. Alam mo yung pumuputik siya, baka pumuputik siya. Tumutukod. Tumuto. Kaya binibigyan ko siyang unlimited grids or yung patuka na FLD yung ginagawa. Ganun lang yung ginagawa ko. So, last tip na lang. Halimbawa, bossings, yung mga ibon na galing sa race o yung katotro lang pag uwi, ano yung magandang ipasalubong o gawin pag dating ng ibon? Kasi yung iba na problema, pag dating ng ibon nila, stress. Tapos mali yung ginagawa nila, kaya yung ibon, imbis na makarecover, lalong lumalala. So, para sa iyo, ano yung magandang gawin ng mga kasama nating panshare pag dating ng ibon nila para at least maging healthy kahit nakakatro pa lang? Pero mas maganda sanay yung natin ibang mga kalabatis yung ako sinasanay ko kasi pag pagod na pagod tapos pinapainom ko kagad. Kaya ganun yung ginagawa ko. Kasi kung yung mga iba kasi pinapahinga muna bago pa inumin ng tubig. Di nila kagad binibigyan ng tubig. Pero ako pinapainom ko silang ganun. Pero ginagamit ko lang yung mga electrogen tapos bibigyan ko na siya ng honey. Tapos yung FLD Sneaky ko, yun lang yung ginagamit ko. FLD Sneaky. Yun lang. Saka kung marunong kayo gumamit ng bioidata dyan, maganda rin sa ibon yan. So electrogen, FLD. Yung electrogen kasi bigyan mo lang ng honey yun. So haluan ng budget lang naman ganun yung ginagawa. yun yung budget meal. So kung Budget meal. sabi nga ni Boss Jay, kung ano yung kaya mo sa ngayon, doon ka muna mag-focus. Huwag mo munang hangarin yung mahal kasi hindi mo naman alam kung paano gamitin yon at medyo costly pa siya. Pag bumili ka kasi mahal na gamot, ang hirap i-apply Tsaka minsan pag hindi naging effective sa'yo, manghinayang ka. Manginay. 'Di ba? Tapos hindi mo na naman alam kung ano na naman yung formulang gagawin mo para lang makapag-recover ka ng ibon o makapag-kondisyon ka. Pero kailangan talaga experience talaga sa pag-iibon. Experience. So, kung meron kayong mga gustong itanong, kung meron kayong gustong advice, open po. Si Boss Jay Suarez, DM lang mga bossing. Hindi niya kayo papaya, ituturo niya hanggang sa makakaya niya. Basta ako lang, kung wala kang tiwala, wala ring mangyayari. Kailangan nauuna yung tiwala. Kasi tuturuan ka nila. Tapos pag tinuro sa'yo, hindi ka naman magtitiwala. So parang wala ring kwenta kung ano yung tinuro nila sa'yo. So kapag nagtanong ka, pauna mo yung tiwala. Oo nga. Para at least kapag binigay nilang advice sa'yo, naging effective, so saka na yung pasalamat. Kasi mas matutuwa yung nagturo sa'yo na naging effective yung tinuro niya kahit hindi ka magpasalamat. So yung mga birds ni Boss Jay, tsaka na natin alungkatin. Kasi medyo mahaba na yung oras na binigay niya sa atin. Pero isang araw, Boss Jay, papasyalan ka namin regarding sa mga bloodlines ang ibon mo. Alam ko marami. Lalo na yung nakapost niya ngayon, kung napapansin niyo, si Tokyo. Di ba? So, nandiyan pa siya, Boss Jay. Nandiyan pa siya. So, acquire lang mga bossing. Legit na legit. So, once again po, kasama po natin si Boss Nelson Garcia. At ang idol natin, si Boss Jay Suarez. Thank you. Flying Lucky Dove.
So, good luck sa'yo, Boss Jay Suarez. Sana magkita-kita tayo sa finals. Tayong darating na race na yun sa South. South. So, abang-abang. So, medyo pahirapan nga lang. Okay nyo si Boss Jay sa last lap. Ayan. Doon siya kumakana. So, ito yung area niya mga bossing, papakita ko lang. So, mula dito sa loob niya, Yung kay Bossing, oh. Yung ayun po, yung kay bossing. Oh, yun yung gumagawa ng high protein saka yung bossing powder. So, ito po kung napapansin nyo, yung may kulay blue yero sa gilid. So, ito yung gumagawa ng Bossing high protein, yung yung probiotic. At saka yung bossing powder yan, effective yan, Lods. Effective yung mga yan, bossing high protein saka bossing powder. So, bossing high protein at saka bossing powder. So, Ginagamit ko yan. okay. All natural yan. So, andito po. Sa coordinator siya ng Tawag dito? SFU. SFU DCRPC po. Hindi, So, si bali, bossing. siya lang yung nagbabantay ng mga pasakay. Okay. So, siya yung mga nag-take over ng mga sinasakay sa crates, yung mga pasakay. So, isa po siya sa mga nagbabantay sa crates para masigurado yung assurance sa mga ibon natin. So, mula po sa puntong ito, north. Ito po yung north. Going north. Ganyan po kaluwang, ganyan ka-visible. At ito naman po yung going south mga bossing. So natatakpan lang ng bubong, pero ito po yung Mount Arayat. So ayan po yung south. So once again, thank you so much Boss Jay Suarez sa mga tips, advices, especially sa oras. Boss Nelson, Shout out! so thank you po mga bossing. So isang araw papasyalan na ulit natin si Boss Jay para sa mga bloodlines ng ibon na kumakana, kumukuha ng on the click mga bossing. So once again mga bossings, salamat po. Salamat Boss Jay, Boss Nelson. So mga bossing, eto yung mga stock bird ni Boss Jay Suarez. So dito sa gawi dito ay yung mga kak, kasi kitang kita natin namamarako. At yung gawi doon, hen mga bossing. So meron tayong nakikitang itlog, ayun. Ay yung itlog mga bossing. So dahil hen silang lahat, hindi fertile yung itlog na yon. So kahit basag na, at least alam natin na hindi siya fertile. Ayan mga bossing. Ganyan ang itsura ng mga ibon na kumukuha ng Honda Click at naglalap winner mga bossing. So based nga kay Boss Jay, yung pinaka foundation niya ng ibon niya is mga Japan line. Ganun lang. Richard, yan. Mga Richard Caparas. Kaso third generation na lang kasi yung mga ibon. Kasi halos namatay na kasi yung mga na-acquire kong ibon sa kanila. May tugnibitis na eh. Taiwan lang kanya. Wow, Yami rin minuna akong Taiwan dun eh. Pumatik pa may itong Taiwan ka rin. Ayan bossing, Taiwan. Taiwan bird mga bossing. Ay, yapin siguro yun eh, boss. Yun eh. Chicken Oh, din. yan. Ikaw ba lumal-fertile lang. So ayan mga bossing, medyo ilapit natin ng konti para ayan. So pag nagkaroon tayo ng medyo mas mahabang oras, magkikipagkwentuhan tayo kay Boss J regarding naman sa mga bloodline ng ibon, kung paano yung ginagawa niyang combination, kung ano yung pagpaparisin niya. So doon ba sa mga pinagparis niya, may napatunayan siya na tama yung ginawa niyang chemistry pagdating sa mga breeding niya. So minsan kasi yung ibang pansyir naniniwala sa kulay minsan, pero usually ang hinahanap natin yung bloodline natin, yung mga bossing. Itsura pa lang mukhang kakain na kakain na ng premyo. Puro donation. Puro donation daw. Hindi, ngayon hindi pinalad doon sa may DC. Babawi si Boss J. Ayan mga bossing. So, isang araw makakakwentuhan na ulit natin si Boss J regarding sa mga bloodline ng ibon naman. Ang hingi nating idea o tips sa kanya kung ano yung magandang gawin or better na idea kung ano yung mga pagsasamahin. Kasi sabi nga nila, ako yun yung lagi kong sinasabi sa mga nakwentuhan ko, hindi porket pinagparis mo yung parehong overall, automatic yung magiging anak nila overall na rin. Kasi lahat tayo sumusubok, lahat tayo hindi natin alam kung ano yung magiging resulta ng ibon natin. So ayan mga bossing, isang araw malalaman natin lahat ng bloodline ng mga yan. So ito yung mga bossing natin ulit, Boss Jay Suarez at Boss Nelson Garcia. Okay, bili boss ah.
Alin yung stock bird? Baka yung kung seli rin, yung breeder rin. Bali ni stock ko rin. Nakaseli mo kayo rin? Ali, pero isang pia nga rin. Ah, pero masabi mo, 3 bar lang. 3 bar. Agawin mo lang kaya na, breeder rin. So ayan mga bossing, nasa cock section tayo. So kung titingnan natin ibon na to, YB pa lang pero ginawa na niyang stock bird para maging breeder someday. 3 bar mga bossing. Hindi ka kapatid pa kayo rin. Para press lang din dapat. So halos ng mga ibon dito mga bossing, mga pagudpud clacker. Inim kapatid niya mo. Hindi ka kapatid lang. Yan kasi tatang naman yan. Dami katawan nung mamang lang kaya. Pumisa na best Pero utang naman siguro. Ano na ba to? Ali kami itong kasi itong ay pigeon tsaka rental city kaysa sali kaging action tsaka maging action 45 na. O itong pigeon breeder 40 yan. Itong green siya nga ba na yun. Bas buri kaya ngayon ito. Ngayon pati na na. Dami sa lang biasa ako. Sige, pwede pagkakaroon ako doon. At yung Taiwan din. Taiwan mga bossing, Taiwan bird. Hindi ba sa liya, boss? Kasi mag-circle eh, photo. Hindi ka, bukan na marbaran. Wala na laktawan. May mayagpag. Inuwi tayo. Napaka-pogi ng mga ibon mga bossing. So ito Pero naman hindi yung ka nakaligay, hen no? section tayo mga bossing. May gano'n. Yeah. Ito yung mga hen ni Boss J mga bossing. So stock loft section niya lang to mga bossing. Katuan na pala na, boss. 2013 yun. Pero napakalaki ng kulungan mga bossing. Siya magkalwal, puro Taiwan kasi, boss. Yan. So susubok ka ng mga Taiwan bird, Boss Nelson. Bukan Taiwan. So Sabi nila pang duluan yun. may planong mag-acquire si Boss Nelson ng Taiwan bird ni Boss J. Bili-bili na, baka maubusan. Bili-bili na. So kung panshare ka, alam mo yung katagang yon kung kanino nang gagaling yung bili-bili na. Dito yung in-break ko nga. Ito yung in-break ko nga. Taiwan. Ali, itang FCB champion ni Ganka. Kasi may neri pa pengali na nito, tingin yung break na. So halo-halo na dito Boss J, Taiwan, Japan line. Ali, ano pera ka na rin? Taiwan. So may mga ngilan-ngilan lang na Taiwan. Yan, adwa lang. Dalawang Taiwan, yung kak. Hindi ko. Ito mga bossing, mga checkered. Appraisal, mga bossing ngayon. Ito yung mga color, mga bossing. Appraisal, red check, black. So, good evening mga bossing. So, ginabi na tayo kasi pagkatapos nating pumunta kina Boss J, so nagyaya ng konting merienda si Boss Nelson at nagkwentuhan pa kami doon sa labas, kaya ginabi na tayo sa pagkakaroon ng closing sa vlog natin. So a big shout out to Boss J Suarez or Flying Lucky Dove. So salamat dun sa oras, dun sa mga tips, advice na ibinigay mo sa amin. So although ngayon lang tayo nakita natin kung gaano kabait si Boss J Suarez. Napakaganda ng bahay nila. At the same time, napakaganda ng loft location niya mga bossing. So na-amaze ako doon sa loft niya. Actually, mas na-amaze ako nung malaman ko yung presyo nung nagastos niya doon sa loft. So hindi ko na muna babanggitin. Kung gusto niyo malaman, PM na lang. So medyo malaki-laki rin kasi yung kinain nung loft niya, yung pliers loft, at the same time yung stock loft niya. So doon sa huling part ng video, so nakita nyo meron na tayong mga konting pahapiaw doon sa mga
bloodlines ng mga ibon ni Boss J. So marami-rami mga bigatin na linyada ng mga ibon ni Boss J Suarez. So doon naman sa mga gamot, so may mga binigay siya sa akin na tip kung ano yung mga gagamitin. So yung iba hindi muna natin nakuha kasi low budget tayo. Sabi nga niya, doon ka muna sa budget meal. So kumuha tayo sa mga kaya pa natin sa ngayon yung mga bossing. So shout out kay Boss SB Jason Lagman. So nabanggit kanina yung dating club ni Boss Jason Lagman, yung CPFO. So shout out sa iyo, Boss SB Jason Lagman. So shout out kay Boss Nelson Garcia. So maraming salamat dun sa pagsama, actually yung pag-invite sa akin na kung paano natin mapupunta si Boss J Suarez. So nakakwentuhan ko lang kasi may in-advise siyang gamot sa akin regarding do sa mga nagkakaroon ko ng eye cold. So meron tayong mga ibon ngayon na may eye cold. So nasabi nga yung Tilmoco. So bukas mga bossing, start ko na silang bibigyan ng Tilmoco para maobserbahan natin na sana gumaling na, kasi base nga naman do sa experience at saka proven na yung Tilmoco. So i-apply na natin bukas yun mga bossing. And then salamat din Boss Nelson Garcia do sa mga tip na ibinigay mo sa akin regarding sa conditioning at saka yung aaral. So pagbibigay sistema kung ano yung mga gagawin natin sa mga ibon before or during ng mga race na at saka derby natin mga bossing. So once again po, sana yung mga makakapanood ng video natin, so please like, share and follow, especially po yung page natin, Boss Dan Vlog. So asahan ko po yung suporta ninyo mga bossing. So tulong-tulong lang tayo, at least yung mga naipopost natin video, karagdagang kaalaman para sa mga panshare na katulad natin mga bossing. So salamat po sa lahat ng manonood at magla-like at magpapalo ng ating page mga bossing. So once again, this is Boss Dan saying always have a good day. Thank you mga bossing.